Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 200 4-piece beneficiaries sa San Pablo, Isabela na pagkalooban ng tulong sa ilalim ng Enhanced Support Service Intervention Program ng DSWD. Ang detalye ng balitang ito ihahatid sa atin ni April Racho. Pakabukla na duwag gasot kan 38 a benepisyaryo manipod San Pablo, Isabela tinatulungan ti Enhanced Support Service Intervention wenno ESSI ti Pandawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4-piece ti Department of Social Welfare and Development Region 2. Talo a proyekto ti target ti naisengkat nga ESSI distribution iti nasao nga ili tapno mapasayaat ti kasasaad iti biag dagiti beneficiary households. Dagiti proyekto ket pakairamanan dagiti intervention iti corn production, rice production ken ti panakaipasdek ti bigas mino paggatangan ti bagas nga dat pakabukla na project amount na a 5,950,000 pesos. Ti ESSI ket may isa a component ti 4-piece sa mga ipapaay tinayon a suportar ken serbisyo kadagiti indigenous peoples, homeless families ken sabali pa vulnerable 4-piece beneficiary households. Naidisenyo daytoy amang tulong kadagiti pamilya beneficiaryo nga imaneharda ken nasatan dagiti panlubok kas kuma ti panang parangay iti biagda. Manipod to Gagaraw City, dahil na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Alamin naman natin ang balita mula sa Baguio City. Mahigpit na pagpapatupad ng safety measures sa mga mining operations ipinaalala sa mga mining stakeholder. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Kagidban iti selebrasyon iti 69th Annual National Mine Safety and Environment Conference anaangay dito siyudad ti Baguio nagpalagip ti Mines and Geosciences Bureau tinainget nga parang tungpal ti safety measures iti mining operation tapno mangkisay wenosan ket manglapad kadagiti mining accidents. Sigon ken Philippine Mine Safety and Environment Association President Luis Sarmiento ti mining ket napaggada trabaho isa nasken nga ipangpangrunay ti kinatalged babaen iti panang tungpal kadagiti safety measures. Imbing line Sarmiento ano ikumpara kadagiti naglablaba sa tawtawen ket makunangan nataltalget eday ti mining industry gapo kadagiti teknolohiya ken napairteng nga safety practices. Kinunamat ni Engineer Marshall Mateo, Chief Mine Safety, Environment and Social Development Section iti Mines and Geosciences Bureau ang mga patpatong paldamat lang iti quarterly monitoring kadagiti mining companies iti panangimplementar da kadagiti safety and health programs tapno mas sigurado iti kinatalget dagiti empleyado digitoy. Manipod ito'y Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Province-wide optical mission na katakdang isagawa sa Catanduanes sa susunod na taon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Nakatala ang isagibo ang province-wide optical mission sa probinsya ng Catanduanes sa maabot na Pebrero taon 2024. Pinag-anunsyo ini makaaging magbisita ang mga representante ng Canada-based charity organization na Third World Eye Care Services sa opisina ni Governor Joseph Cua sagkod ni Virac Mayor Samuel Laines kan makalihis na semana. Ang nasabing optical mission isasagibo sa laog nin 10 aldaw kung sa intigalauma na maabot sa 500 na individual kada aldaw ang mabenepisyo sa aktibidad na ini. Nakapalaog sa optical mission ang mga pag-screening sa mata asin ang pagtaon ng mga antipara para sa gabos na edad. Ang nasabing optical mission iyoan kasimbagan sa request ni Virac Mayor Samuel Laines katabang ang Rotary Club of Virac. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, lupong taga-pamayapa ng isang mountain barangay sa Cebu City muli na namang itinanghal na panalo sa Regional Lupong Taga-Pamayapa Incentives Award. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Subli na usab nga napili ang Barangay Budlaan o sa kabukirang barangay sa Lakbayan sa Sugbo isip regional winner sa Lupong Taga-Pamayapa Incentives Awards alang sa highly urbanized city category. Ang maong pasidungo gihatag sa Department of Interior and Local Government kung DILG dinhi sa Rehiyon 7. Gumikan niini automatic na ang Barangay Budlaan mamahimong finalist sa National LTIA. Matod sa mensahe ni DILG Secretary for Barangay Affairs Felicito Valmosina ato sa awarding ceremony, gibutyag niini nga gawa sa mga plake og trophy ingon man cash incentives nga madawat giila usab og gipasalamatan sa DILG ang paningkamot sa mga lupon sa ilang gipakita nga dedikasyon sa pagsulbad sa mga kakulian tali sa mga residente sa ilang barangay. Gibutyag usab ni DILG 7 Director Leocadio Trovela nga sa tabang sa lupon 75% kun kapin 30,000 ka mga kaso gikan sa 41,000 ka mga kaso nga girefer sa Lupong Taga-Pamayapa sa Rehiyon 7 ang nasulbad sa tuig 2022. Tungod niini naka-save ang gobyerno og dulan 300 milyones ka pesos sanglit dili na maabot sa korte ang maong mga kaso. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, programa ng LGU Iloilo na Bulig Eskwela sa probinsya ibinida sa EDCOM 2 Stakeholders Meeting. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Ginbida ni Governor Arthur Defensor Jr. ang Bulig Eskwela sa probinsya, isa ka programa sang lokal nga pangluhan sang Iloilo para sa isa ka epektibo may kaangtanan kag pagbag-o sang sistema sang edukasyon padulong sa isa ka progresibo nga Iloilo. Ginhimo ini sang gobernador sa pulong sang mga stakeholder sa 2nd Congressional Commission on Education sa Casa Real de Iloilo, Iloilo Provincial Capital. Sa idalom sang programa, ang panguluhan lokal sang probinsya naghimo sang career guidance instructional module nga nagatuyo nga giyahan ang mga bumulutho sa pagpili sang karera. Naghimo man ang probinsya sang Voters Education Manual agud mabuligan ang kabataan nga mangin maalam nga katapo sang electoral process. Suno kay Defensor ginapanginpuslan gid sang probinsya ang Special Education Fund agud masuportahan ang mga kinahanglanon sa infrastruktura sa mga pampubliko nga eskwelahan. Ang mga nagpasakop sa nanibitan nga pulong ang mga local chief executive, local school boards kag planning officers sa Western Visayas. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City PNP handa na para sa isang buwan na Pasko Fiesta sa Davao. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Andam na ang Davao City Police Office kundi CPO alang sa pagbantay sa seguridad sa usa ka bulang selebrasyon sa Pasko Fiesta sa Davao. Sa pakighinabi kang DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon, ibuti ang dini nga nakaandam na ang security plan ingon man ang mga laka nga i-implementar sa mga aktibidad sa maong kapistahan. Sumala ni Tuazon nga mag-agad na lang sila sa security cluster kung aduna pa ba idugang nga mga lakang aron mas mapakusgan ang seguridad sa mga taong moduyog sa maong selebrasyon. Nanawagan usab ang opisyal o kooperasyon sa katawhan aron nga masigurong luwas o malampuson ng Pasko Fiesta sa Davao nga pag-aablihan karon Nobyembre 28. Ato ang Pasko Fiesta, ma'am, no? Every year naman ginabuhat din sa Davao City and with the LGU ang atong security plan for the Pasko Fiesta is na perminti, ma'am, and waiting for the any instruction from the LGU kung kano sa mag-start po.
Gikan sa Davao City, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dulot ng Marawi Siege 2017, nagsimula ng tumanggap ng kanilang death claim sa ilalim ng Marawi Compensation Act. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Johania Yusuf. Miyagkunden mga kuwa sa bayad sa mga pamilya miyawafat sapad kumiyembro mga pamilya ran sa Bukyasaga do Marawi Siege 2017 sa ceremonial awarding of death claims apiyaguluan na ng Marawi Compensation Board o MCB gulalan ko Marawi Compensation Act to Dina Republic Act 11696 imanto ay kadwopolo gawi November 2023 sa Marawi City. Si Iko Katero MCB Chairperson Attorney Maysara Dandaman Latif giya iisa ko panamaraниran sa mipamayadin sa initial fund a 1 billion pesos para kumataga Marawi kaya binasaan sa Bob Kukyatidawa. Si Komia din awarding ceremony na 20 agudua ka pamilya amiya kakwa sa bayad sa piyakatanay Attorney Latif at tundog supad the claimants amay ka makataratopsiran kupad ang mga karatas o dina requirements sa board. Niyalimod supad ang mga banto sa miya kadar Pamambusilano del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. Agoyamala na sa mga death claimants amiyay laikiran so kakukarata ginawairan sa Bob Kukyadaikiran sa pamilya. Diya si Johania Yusuf, puon sa Islamic City of Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan, lokal na pamahalaan ng Iligan, isigawa ang mass oath-taking ng mga bagong halal na barangay officials ng lungsod. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Ang mass oath-taking sa mga bagong napili nga barangay officials sa Tibok Dakbayan sa Iligan gipahigayong karong buntag sa Iligan City Public Plaza. Uban sa ilang buutan nga mayor nga si Mayor Frederick W. Siao. Mismo si Mayor Siao uban sa mga kawani sa gobyerno ang nangulo sa pagpanumpa sa mga midaog nga kandidato sa bago lang na natapos nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon o BSKE 2023. Ang nasangkit na programa adunay tema Empowering Progress, Embracing Unit, Iligan City in Harmony. Diin ang sentro sa programa mawang pagpahinumdum sa mga importanteng concerns gikan sa punong barangay ngadto sa sanggunian kabataan. Samtang positibo ang mga residente sa Dakbayan sa Iligan sa maayong pagdumala sa modernong barangay ug sangguniang kabataan sa matag komunidad sa Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.